Hello po, magandang hapon mga kabida. Andito na naman si Kuya Ranz para sa isa na naman na vlog para sa inyo na mga gusto na magkaroon ng information, kaalaman para sa mga bloodline na pwede nyo pong eksperimento o gamitin, subukan sa inyong mga loft. Ayan. So far po ako ay natutuwa dahil po succeeding 3 weeks po na nagpo-post tayo, hindi bumababa ng 1,000k views yung atin pong mga naipo-post about sa mga bloodlines. Maraming pong salamat sa inyo pong patuloy po na suporta. Sana patuloy po ninyong suportahan yung pagbablog natin dahil yan po yung binigay sa atin ng fuel para magpatuloy. Sabi ko nga, parang pag nakita ko na nasa 1,000k views na, siguro magbablog uli ako ng susunod pa na bloodline. So ubusin natin lahat ng bloodline na pwede nating mai-post at mai-share so that mas lalawak ang kaalaman ng ating mga kaibigan at mga kabida. Magiging basis po ninyo para kayo ay mag-build, mag-breeding ng mga linyada na pwede nyo magamit sa inyong mga karera. Ayan. So today's po natin feature ay isa na namang linyada na napakahusay, no? Pero this time mayroon siyang pagiging unique, naiiba dahil ang linyada na ito ay may particular na color, no? May kakaibang kulay, unlike yung mga nagdaan po na mga na binablog natin na ibon na regular color sila. Mga blue bar, yung mga Vandenbroek actually comes from various color May mga blue bar yan, no? May mga pied, iba-iba yan, mga light check. Yung sunod na blinag natin which is Jansen, karamihan dyan, mga blue bar, mga checkered. Yung next na blinag natin, yung Drapa, marami dyan, mga blue bar din. But this time, ang bida sa hapon na ito ay isang klase ng ibon. Isang breed ng ibon na nakapangalan din sa kanyang pinagmulan na fancier, kung saan sinong nag-breed sa kanya. Pero ang pagkakaiba, ito po ay namumula. Yes, namumula. Yes, dahil ang kulay ng ibon na to ay mga red bar o mga brown. Walang iba kundi ang imbric o Germain imbric. Yan. So, Germain imbric po ang feature bloodline natin for today's video. And dahil dyan, kukuha tayo ng isang ibon na Germain imbric. Sorry. Ganda talaga ng katawan. Ito po. Again, shout out to my friend. Shout out ko muna yung aking kaibigan. Ang kaibigang napakabait na doktor mula sa Angeles, Pampanga, Doc Joseph Musngi. Ang napaka-humble, napaka-thoughtful na kaibigan, napakabait, nasa kanya na lahat. Kasi po sa kanya yung ibon na to. Yan. Pinahiram niya po sa akin ito. Dalawa sila na parehas na German imbric na pinahiram niya sa akin. Ito po yung actually tiyahin nung nakapost kaninang umaga na German imbric na clock ng Katbalogan na live as of Katbalogan. Yung pinost ko kanina sa Facebook. Ito po ang tiyahin niya. Yan, brown. Live. 6 laps. Katbalogan. So Doc Joseph, maraming pong salamat. So today, saktong-sakto dahil meron tayong German imbric dito. Ito po ay Lipetit line. Of course, may konting infusion po ng Babaero line o ng Alphonse. At napakaganda pa ng pinanggalingan dahil ang magulang po mismo nito, ang tatay nito mismo ay Katbalogan champion ni Pogi Banwait. Ayan, si Pogi Banwait ang nag-breed ng tatay nito. At ang nanay naman nito ay puro na imbric, kaya napakataas ang dugong imbric po nito. Ayan, so napakaswerte no, yung sasali sa auction. Dahil yung isang anak po nito ay ino-auction ko. Ino-auction ko yung isang anak niya. Malaki na rin, so mabilis lang po yan. In a matter of 20 days siguro or less, pwede nyo nang makuha yan. Pwede ko nang ipadala sa inyo kung kayo ang mananalo. Okay, so yun po, pakingit lang.
para lang mas mapagsabay na natin yung mga information. So, this is the feature of the day, isang Germain Imbric. Napakagandang linyada, napakakunat na linyada, tested na linyada. Ayan, so doon na tayo sa information. Basic information, history ng mga ibon. Let's go! Okay, so sino po ba si Germain Imbric? Si Germain Imbric po ay isang breeder, isang fancier na nakatira sa Barangay Bornibal, Village Wallonia at town ng Nevelis sa Belgium. Diyan po siya nakatira. Ngayon, si Germain Imbric po ay at the age of 30, middle 30s, diyan po siya nakilala ng gusto. No, kasi 1935 siya pinanganak, but mga early 70s, ayan may pumutok yung kanyang pangalan sa Europa. Ang tanong, ano po ba ang mga base blood o baseline, foundation line ni Germain Imbric? Yan. Nung unang pag-iibon niya po, ang mga pasok ng ibon niya, yung mga bloodlines na ginagamit niya, na nagbigay sa kanya ng panalo early, no, mga 1970s, ay mga may pasok ng Stichelbaut, may pasok ng Catrice, and ng Desmet Matis. Yan po yung majority ng bloodline na ginagamit niya. Nagproduce sa kanya yan ng napakagagaling na mga ibon. And mostly mga middle distance po yung mga napoproduce niya. Pero nagpapanalo po sa magagaling at mga mabibigat na karera sa Europa. So, yan po tandaan natin, Stichelbaut, Catrice, at saka Desmet Matis. Tatlong linyada na pinagsama-sama niya para magkaroon siya ng magandang solid foundation ng ibon. Now, ang kagandahan po kay Germain Imbric, hindi po siya kontento. No? Hindi siya nakokontento kung anong meron siya. It's the reason why kaya po siya sumikat at naging matagumpay na fancier. Dahil po, late 90s, ay nag-acquire siya ng mga ibon. Nag-acquire siya ng mga ibon at yun yung mga Tellens pigeons. Mga Tellens pigeons po na nakuha niya na may mga pasok ng dugo ng mga boyer. Boyer, may pasok ng mga Briqua o Briquox, kung babasahin natin. Sayon, yan yung mga ibon na idinagdag niya sa kanyang mga koleksyon. So, mga 2003, 2004, ayan po, namakyaw na naman siya ng mga provincial and international races. Pero this time, puro mga long distance ang mga napanalunan niya. Ayan. And then, merong isa siyang ibon na I think nakadugtong pa rin sa kanyang mga old lines na nanalo noong 2001, if I'm not mistaken, si Le Petit. Si Le Petit po ay nanalo sa yung tinatawag natin na Olympics, no? Olympics ng karera ng kalapate. So nanalo po si Le Petit sa karera na yan. At walang iba, ang tawag po natin diyan ay Barcelona, no? National and International Barcelona. Again, just to let you know kung gaano kalayo ang Barcelona. Ang Barcelona race po ay nag-average po ng 1,100 kilometers. Ganun po kalayo yung karera na yan. So, diyan po nanalo si Le Petit. At yan po ang naging isa sa pamoso at famous na ibon po ni Germain Imbric. Ayan. So, ang nangyari, maraming kumuha ng mga ibon ni Germain Imbric, no? Marami siyang na-out na ibon, marami siyang na-out, and later on, ang mga kumuha sa kanya ay nagsibalikan dahil lahat po halos ang kumuha sa kanya ay nag-produce ng napakagagaling na ibon sa iba't ibang panig ng mundo, no? So, again, yun nga po, using yung kanyang 3 lines foundation, yung naumpisa niya na Stichelbaut, Catrice at saka Desmet Matis. Later on, nag-acquire siya nung late 90s, yung mga Tellens pigeon, yung mga Briqua, Sayon, Boyers. Yan ang lalo pang kumpleto sa husay ng kanyang mga ibon.
But, just a trivia, gaya po nung sinasabi ko sa inyo, hindi ko lang alam kung kailan talaga nag-originate yung mga pula na ibon niya. Pero nung nanalo si Le Petit po kasi nanalo ng mga 2001, ay kulay pula po si Le Petit. Makikita nyo dito sa video. So, ibig sabihin, bago niya pa nakuha yung mga Telens Pigeon na nakuha niya ng late 90s, puro pula yung nakuha niyang late 90s eh. Puro pula po yun. No? Ang gagandang mga ibon, puro pula. Pero bago pa yon, meron na siyang mga nagcha-champion ng mga pulang ibon. Noon pa lang, mukhang meron na siyang mga pulang ibon. And nung kinuha yung mga Telens lines ay yun ay para lang pandagdag sa kanyang mga arsenal. At napansin nga natin na talagang ang paboritong ibon ni German Imbric ay kulay pula. So yun po, no? Now, ano po ang kagandahan? Ano po ang naging resulta? Saan sumikat ang mga ibon ni German Imbric dito sa Pilipinas? At sino sa mga Filipino fanciers ang nagpasikat palalo sa bloodline ni Germain Imbric? Ayan yung gusto nating malaman. Kasi dapat merong localization yan eh. Dapat na-apply din yan dito sa local, sa atin, sa bansa. Kasi kung ang isang ibon sikat man sa ibang bansa at hindi naman kumakana dito sa atin, para sa akin ay wala ring kwenta yon. Okay, so madalit salita po, ang mga ibon po na to ay talagang sumikat po dito at talagang napakinabangan, literally, na naging foundation din ng iba't ibang loft. And to name a few, isa po dyan, at syempre alam ng lahat, walang iba kundi si Idol Jimmy Gunn. Yan. Si Idol Jimmy Gunn po, ang isa po sa direct buyer po, no? I think, if I'm not mistaken, nakakuha siya, kung di ko alam kung si Le Petit mismo o mismong kadugo mismo na close ni Le Petit. So, kilala si Idol Jimmy Gunn as the German Imbric of the country. Later on, ay kumalat pa yan. I think meron ding mga German Imbric si Andres Ong. Magagaling din ang kanyang mga German Imbric. Of course, si Reggie Cruz, no, si Mr. Consistent, ay mga foundation din yan ng German Imbric. Silang dalawa ng kanyang tropa na si Pogi Banwait. At napakarami pang iba. Even si Sir Joseph Yap, there was a time na naging partner sila ni Jimmy Gunn. Alala ko pa yon na pag dumating yung mga import ni Jimmy Gunn, ay dumidiretso muna sa loft ni Idol Joseph Yap. Ayun, so nakita ko yun, yung mga import ng mga pula na German Imbric. So yan, ang daming nakinabang hanggang ngayon. As far as I know, meron po akong mga napa-champion din na mga dugong German Imbric, both long distance and short distance, mga infusion, Meron din akong nabili noon kay Bro Joseph Pecto, ng Cavite. Meron ako na course sa kanya na crosses po ng German Imbric. Alam ko meron ding stitchal bout diyan na infusion. So first overall champion yung ibon na bili ko sa kanya. At marami pang iba, Talagang ang German Imbric ay tested po na napakakunat na ibon, tested na kayang-kaya sa long distance. Ang gandang i-infuse po yan sa iba't ibang linyada. So yun lang, kailangan nyo lang talaga siyang hanapan ng magandang pares. Kasi so far, ang nakita ko na magandang combination ng German Imbric ay Stitchel Bout, Badenbroek. At least 3 to 4 crosses po bago talaga nyo ito mailabas yung husay niya. No? So yan, isang trivia na naman, isang tip na naman sa inyo. At sana itong mga kalapatid natin naghahanap ng maayos na linyada, take for consideration po, hanapin po ninyo at subukan ang linyada na Germain Imbric o Imbric. Subukan po ninyo kung gusto nyo pong mas tumibay ang inyong mga foundation tulad po ng aking pong pinakita na ibon po mula kay Doc Joseph Musngi. And ipapakita ko pa rin yung isa. Dali, lagi kita. Itong malupit. Itong malupit. Kala nyo malupit ng isa, may mas malupit pa. Isa na namang German Imbric pong hawak ko. Hindi naglulugon. Talagang gusto akong bigyan ng magagandang ibon. Ito po ay direct din. Hiniram ko kay Doc Joseph Musngi. Ito po ay 6 times Milenio. Good morning, Kuya Rans. Anyway, ito yung
isa, no? Dalawa yung papakita ko sa'yo. So, na imbrek. Pure imbrek. Ito yung first. Pansin mo siya, parang throwback siya na imbrek. Okay. Ito, stock bird ko to. Palahi ko to. So, bali ang origin niya, ang nanay niya, yung 6 times na inbreed na milenyo. 6 times inbreed na milenyo. Nakakross siya sa anak niya na nakapair sa imported na inbred. So malapot na inbred ito. Hindi lang siya ordinary na inbred. Anak siya ng 6 times inbred ni Milenyo. Galing kay Bulabog Love. Okay. Sino po si Milenyo? Si Milenyo po ay isang German imbric na ibon na nag-champion po kasagsagan ng bagyong Milenyo. Opo, solo clacker po and million yatang inuwi kay Milenyo. So ito po mismo ay kanyang 6 times, kumbaga brinid ng brinid hanggang marating yung halos perfect 100% na dugo ni Milenyo. So isa pong hen ito, pinahiram din sa akin ni Doc Joseph. So again, marami pong salamat sa napakaganda mga ibon na pinahiram po ninyo. So ito pong ibon na to ay may anak na dito. May anak na dito. Ayan. Ayan po, kamukhang-kamukha niya rin yung anak niya. Nag-iisa nga lang. Nag-iisa nga lang, kaya gusto ko pa siyang i-breed para meron pa akong makuha sa kanya bago ko isoli kay Doc Joseph. Ayan, kamukhang-kamukha niya. Sana singhusay ka ng iyong lolo, si Milenyo, at magbigay ka rin ng panalo. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Again, German imbric, huwag kakalimutan, isa sa napakagandang foundation na pwede nyo gamitin sa inyong loft. Subukan po ninyo ang linyada na ito. At sana, magbigay din ito sa inyo ng sangkaterbang panalo. Hanggang sa ulitin mga kabida, please support yung ating pa-auction para sa isang kapamilya. Marami pong salamat and God bless everyone.